Good evening po sa ating lahat. Okay, maghapon naging busy, maghapong maraming inasikaso, but still, kasi yung transaction na hinihintay ko, kanina lang pong hapon namin talaga nagawa. At yes, may mga hinihintay pa mga parcels na mga in-order na parang na-late yata dumating. So, inano ko pa, chinek ko pa. So, dumating naman na po, awa ng Panginoon. Ano? Okay, so, ang atin pong pag-uusapan ngayon, by the way nga pala, may nabasa akong comment, busy daw ba ako? At wala raw akong upload. Then, I just realized, oo nga no, halos makalimutan ko na yung paggawa ng video ngayong araw na to. Kaya sabi ko, so salamat dun sa nag-comment. Hindi ko po alam ang real name niya, pero meron siyang ginagamit na surname o YouTube title, no? I don't know, but sa puso ko salamat na ganon. Yung ibig sabihin, inaabangan pala nila na mag-upload ako. So nakakataba ng puso. Ibig sabihin, inaantabayanan nyo pala. Chine-check nyo pala itong channel natin kung may mga bagong uploads. And I'm very, very grateful for that. Ngayon, isa pa lang po yung nagparamdam na gano'n, na nag-check siya. Pero Lord, I declare sa mga darating ng araw, maraming mananabik sa mga uploads na bago dito nga po sa ating minamahal na Daily Good Vibes channel. Okay? Sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi si Lord Jesus Christ. Amen. Ang pagiging matatakotin ay isang sakit na po ng mga tao sa lipunan. Lalo na kung na-o-oppress sila at natatakot sila sa isang pinuno o sa isang tao. At ang masaklap nito, takot sila sa mga magulang nila. Iba't ibang klase ang takot ng tao. Ikaw, ano bang kinatatakutan mo? May takot ka rin ba? Of course, meron po takot lahat ng individual na tao. Once sabihin mong, wala akong takot, abnormal ka. Ha? Abnormal ang walang takot. Alam niyo po ba, trivia, how many times na matatagpuan sa Bible ang do not fear? Yung salitang do not fear. How many times po ito sa Biblia? Ito po ay nakasaad sa Biblia ng 365 times sapagkat bawat araw Jesus is telling us, huwag kang matakot anak. Mahal na mahal kita. May tatlong magkakaibigan noon, Meshach, Shadrach, Abednego. Nagpakita ng grabing courage. Grabe yung naging courage nila sapagkat they know yung source ng courage nila ay totoong mapagkakatiwalaan. Sino nga po ba itong tatlong ito? Shadrach, Meshach, Abednego. Sila po ay mga exiles din po sa Babylon mula sa Israel. Alam naman po natin yan. At mga kaibigan po o dabarkads nitong si Daniel. I don't know what happened to Daniel. Why is not in the scene, no? Dito, but all we know is yung tatlong magkakaibigan na ito ay nagkaroon ng isang malaking ang tawag dito, pinagdaanan kay Haring Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar po ang isa sa pinaka-popular na hari, okay, ng Babylonia. Siya po ay talagang masasabi natin very prideful sa kanyang mga achievements at very position conscious. Alam niyo po kung bakit? Position conscious dahil naisipan niyang magpagawa ng isang napakataas na rebulto. Rebulto niya. Hindi rebulto ng kahit na sino. Rebulto niya. Ha? Did you believe that? Deluded of his own self. Piling niya siyang pinakasikat. Buti ko natapos doon. Pinagawa niya itong rebulto niyang pagkataas-taas. In the Bible, it was being stated there exactly kung gaano ito kataas o gaano ito kalapad. Hindi ko po alam so hindi ko po masasabi dito. Pero mataas po siya. To the point na makikita ng buong Torah.
Ang Dura ay isang lugar sa Babylonia. Sinabi niya, ilagay ninyo ang aking rebulto dito sa lugar na ito. At kapag ka narinig ng sino mang kalembang o yung kampana po, kling, 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 all of them will kneel. Lahat ng mga makakarinig ng kalembang na ito kailangan lumuhod right in front of the said image. Blasphemous. Tama po ba? Luluhoran mo yun. Ano ba naman yun? Ewan ko saan gawa yun. Gawa yata sa metal o sa bato. Hindi naman na binanggit eh. Pero mataas siyang rebulto. Ngayon, merong tatlong magkakaibigan as I was stated before earlier. Meshach, Shadrach, Abednego. The barkads of Daniel. No? Hindi lumuhod. Nakatayo. Aba, may nagsumbong kay Nebuchadnezzar. Haring Nebuchadnezzar, merong mga pasaway, tatlong mga kabataan, mga teenagers. Ayun sila. Ano? Nebuchadnezzar? Hindi man lang lumuhod. Kanya, tawagin ng mga pasaway na yan dito. Tinawag na yan. Ano to? Kita ko kayo, hindi kayo lumuhod. Samantalang may bilin ako kapag ka narinig yung kalembang, pling, 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 all of you should kneel before my image. Sumagot ngayon yung tatlo o yung isa sa representative ng tatlo. I don't know who stated this exactly, but ang sabi niya, mahal na Haring Nebuchadnezzar, kahit ipapatay niyo pa po kami, we will never, ever bow down to that image of yours. Aba! Grabe! Nagpantig ang Nebuchadnezzar. Ganon, ha? Opo. Sumagot naman yung isa. Sapagkat nalalaman namin, ililigtas kami ng Panginoon namin. Kanyang ganon. At kahit hindi man kami maligtas doon sa pagpapatay niyo sa amin, hindi pa rin po kami luluhod diyan. Okay. Lalong nagpantig. Painitin ninyo ng makapitong ulit ang pugon. Hindi na po ako magpapaliwanag ano ba ang pugon. Po ginagamit sa mga bakeries, especially bakeries back in the days, no? Na talagang mga sinauna. Pugon na, wow, talagang may mga maapoy yan. 7 times you have to have it hotter than the usual. Kanyang ganon. So, yeah. 7 times hotter. Okay. Fine. Alam mo nangyari? Nung itatapon na po yung tatlo, yung mga magtatapon nasunog. Nasunog yung mga mismong magtatapon. But what happened to the 3 friends? They still there. Nagulat din Nebuchadnezzar. Uy, hala, bakit ganon? Ilan ba yung itinapon natin doon sa hurno? Tagalog yung hurno, pugon. 3 lang po, mahal na Haring Nebuchadnezzar. Ano yung nakikita ko? Bakit yung isa ay Diyos? Yung isa ay Diyos. Si Meshach, si Shadrach, Abednego, at yung pang-apat, ang Diyos. Si Lord Jesus Christ. Hindi pa nagkakatawang tao during that time. Pakawalan sila! Nang ganon. Pero sumigaw siya, Shadrach, Meshach, Abednego, come out! Lumabas yung tatlo. The Bible clearly stated, ni hindi man lang sila nasunog, ni hindi man sila nagalusan, at ni hindi man lang sila nag-amoy usok. Hallelujah! Look at that! Kung gaano ka makapangyarihan si Jesus. Pag proprotektahan ka ni Jesus, makinig ka, Kristyano,
Kung protektahan ka ng Jesus, protektahan ka niya from head to foot. Grabe itong istoryang ito. Alam niyo pa, binabasa ko to laging, feeling ko laging bago sa akin I like it a lot. There's a lot of revelation coming from the Lord whenever I read this. Okay. Now, ano ang significance ito sa end times? Beep, 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 beep. What? Paganahin naman natin ang mga makina ng utak natin. I'm not saying wala tayong mga utak, pero it's time. When you read the Bible, you have to consider ano yung significance nito doon sa New Testament at mas maganda, ano ang significance nito sa future? Because there is a significance in the Old Testament and in the New Testament and in the future events. Tandaan nyo, sa Biblia, may mga nangyari na. Amen? At may mangyayari pa. Kaya the whole Bible is very powerful po. May mga prophecies pang unlet na kailangan pang maganap. Okay? Ano ngayon ang hinihintay natin? The rapture of the church. Amen? Alam nyo, mangyayari yan. Kahit ba tayo ay tinitira na parang nabawong na, nasa mababaliw na tayo, wala pa ulit-ulit ng puro rapture, ng puro rapture. Okay, mangyayari yan. Let them bluff. Let them. Diba? It's up to them if they will believe in Jesus Christ. They need Jesus Christ. First, yun ang kailangan nilang paniwalaan. Namatay ang Lord Jesus para sa kanila. Mahal sila ni Jesus Amen. So, ang mga pangyayari pong ito, tingnan nyo anong nirequire ni Nebuchadnezzar? Worship. Anong i-require ng Antikristo? Worship. Sa mga, yes. Ano ang palatandaan na binigyan ni Nebuchadnezzar sa, teka lang, patalasas muna tayo. Alam niyo po ba itong Nebuchadnezzar, nung pinag-aaral namin ito, nabubulol yung mga estudyante ko. Students ko sa Bible noon. Nabubulol sila. Then, tawanan kami sa buong klase. Tawanan lang kami. Ganyan lang ang Panginoon Sabi niya, ganun magbasa. At sinabi niya, tawanan na. Di ba? Tawanan na. Okay, balik na po tayo sa topic natin. Okay. Ano ngayon yung significance nito? Again, nakikita niyo yung parallel nito dun sa Old Testament, no? Ano yun? Yung mangyayari, Antichrist. The Antichrist will require worship. Kanino? Sa mga tao ng buong mundo. Mas matindi, mas masahol. Ito, buong Babylonia lang di ba? O dun sa ibang nasasakupan niyang places sa world. Pero itong Antikristong ito, buong mundo, i-require niyang sambahin siya. Matindi. Demonyo. No? Tapos, syempre, after that, makikita rin natin, nagbigay siya ng palatandaan. Ano yung palatandaan ni Nebuchadnezzar? Kalembang. Kling, kling, kling. Kampana. Ano ngayon ang palatandaan ni Antikristo? 666. Diba? Nakita niyo yung parallel? Ano ngayon ang parusa ni Nebuchadnezzar? Sa tatlo. Significant po to. Sila ay tinapon sa pugon. Ano ngayon ang parusa ni Antikristo sa mga ayaw tumanggap ng kanyang tatak? Bugot ulo. Ngayon, tingnan po natin mabuti ito. Nung itapon po sa apo yung tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila nag-amoy usok na protektahan sila? Diba? Kasi nandun yung presence ni Jesus. Alam nyo, may sabihin po ko sa inyo, kapag pinugutan ng ulo yung mga tribulation saints, nandun ang presence si Jesus. Kumbaga, anak, hayaan mong pugutan ka. Huwag kang matakot, anak. I am here. I am beside you. I love you. Diba? Nandoon si Jesus. Jesus is present. Habang pinupugutan sila ng ulo ng mga berdugo ng Antikristo. Chok! Chik! Chok! Diba? Parang kagatan na langgam. Anong gusto kong malaman natin dito? Amen?
Mga tao matatakutin. Yung mga lumuhod, makinig pong mabuti. Yung mga taong lumuhod doon sa Dura, doon sa imahen ni Nebuchadnezzar, mga taong duwag at takot. Sabi ng aklat ng Revelation, ang mga duwag hindi papasok sa kaharian ng langit. Ang konteksto po nun, yung mga naduwag na magpapugot. Sila yung mga naduwag magpapugot, kaya hindi na sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas pinili po nila magpatatak na ng 666 dahil duwag silang mapugutan. Pero hindi nila alam, ang katumbas nito ay impyerno, Gehenna. Hindi lang po Hades, Gehenna. Oh, saan ka pa? Bongacious na Gehenna. Amen? Yan po, parallel siya sa mangyayari in the future. Ang tanging pasasalamat ko na lang sa Panginoong Hesukristo, wala na po ang church dito. Amen? Wala na ang church dito bago lumitaw ang halimaw na yan. Wala na ang church. Ni-remove na ng Panginoong Hesus. Tapat siya sa kanyang pangako. Jesus is very faithful. May mga bagay na hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masabi sa kapatid mo, pero masasabi mo kay Jesus. Jesus loves you. Kung may problema ka, bago ka pumunta sa best friend mo, pumunta ka muna kay Jesus. He cares for you. He loves you very much. He loves you very much. Huwag kang matakot. Huwag kang magkompromiso. Sabi ng Biblia, fixing our gaze or our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Di po ba? Sino ba? May kilala ka? Na handang mamatay para sa'yo? There is only one Jesus Christ. There is only one Savior. Our love. Sabi ng Biblia, kahit hindi pa natin siya nakikita, minahal na natin siya because He first loved us. The person of Jesus. He is the grace. Grace is not a doctrine. Grace is a person. And His name is Jesus. And you know what? He loves you very much. He loves the whole world very much. Bye-bye.